Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa pagpapatuloy insyaAllah dun sa Al-Ajrumiyah, ito yung syarh ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. At ito ay alhamdulillah isa sa mga pinakamagandang paliwanag sa aklat na ito. Haba nga nito 576 pages. Inshallah. Mga mga 5 taon, tapos natin to. 5 taon inshallah. So dito, tiyatalakay na natin yung kung meron bang i'rab sa harf, isim at fi'il. So yung isim, alam na natin merong i'rab kasi nagbabago talaga ang dulo ng isim. Ang zaidun, pwede maging zaidan, pwede maging zaidin. Ang ar-rajulu, pwede maging ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. At natalakay na natin yung harf. Yung harf, wala talagang sarf dahil ang harf ay wala talagang i'rab ang harf dahil ang mga harfu jar halimbawa, sila ay pawang mga mabni, hindi sila nagbabago. Actually, mga harf marami pang iba't ibang uri. Halimbawa sa harf yung huruful istifham. Huruful istifham, ito na yung hal, yung mada, ano, mata, kailan. So mga ito, hindi ito nagbabago kahit kailan. Walang anumang mangyayari sa sentence na magiging dahilan na magbabago ang harf. Yun talaga siya. Hindi siya magbabago kailanman. So ngayon, dito nga, maaari ba magkaroon ng aksamul arba'ah, yung tinutukoy doon na aksamul arba'ah, fatha, kasra, damma, at sukun sa dulo? Maaari ba ito mangyari sa isim at fi'il? Kasi yung harf, absolutely wala. So dito, sa pagpapatuloy yung pagtalaki ni Sheikh rahimahullah, inshallah, sa Sheikh Al-Uthaymin, ang dami niyang na nasulat na libro. Actually, marami doon sa mga libro niya, lecture talaga. Tapos yung mga estudyante niya, pinagtiyagaan na i-record, tapos sinulat nila, ginawa nilang libro. Lalong-lalo na yung kanyang mga fatwa. So ganito yung biyaya ng kaalaman, alhamdulillah. So wala na si Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, pero patuloy na pinakikinabangan ng mga tao yung kanyang mga akda. Alhamdulillah. At ito na nga yung ilmun yung tafa'u bihi, kaalaman na patuloy na pinakikinabangan. So dito, magkakaroon ng tao ng pakinabang kahit patay na siya. Ayon nga doon sa hadith. Alhamdulillah. So kayo, sikapin nyo rin inshallah, yung kaalaman nyo ay patuloy na pakikinabangan ng tao. Yun yung hangarin natin, hindi yung pagsikat o yung makilala tayo na maalam o banal. Mahalaga makapag-iwan tayo ng kaalaman, inshallah. So, binanggit ni Sheikh rahimahullah, al-khafdu, yadkhulu alal ismi faqat. Ang khaft daw, ano yung magiging dulo kapag sinabing khaft? Kasra o kasratain. Mangyayari lang ito sa isim. La yadkhulu alal fi'il. Hindi magbabago ang fi'il na magkakaroon nito ng kasra. At sa isim, kailan nagkakaroon ng kasra? Kapag inunahan siya ng harfu jar o huruful khaft. Halimbawa, fi, ala, min, ila. Mangyayari lang ito sa isim. Pero fi'il hindi. Di ba? Naging sample natin nung nakaraan, halimbawa yung dhahabun at dhahaba. Ano ibig sabihin ng dhahabun? Ginto. Dhahaba, umalis siya. Parehong spelling. Dal, ha, at ba. Ngayon yung dhahabun, kapag inunahan ng harfu jar na min dhahabin, magiging khaft siya, magiging majrur. Min dhahabin.
gawa sa ginto, halimbawa, yun yung translation niya, gawa sa ginto, min dahabin. Pero, yung dahaba, na katulad ng spelling niya, lalagyan mo ng min sa umpisa, min dahabi, hindi. Hindi yun magbabago. Hindi yun magbabago. Kasi nga, kung babalikan natin yung aksamul kalam, ang tanging kismul kalam na ang kanyang palatandaan ay harfu jar, isim lang. So sa isim lang magkakaroon ng epekto ang harfu jar. Sa isim lang magkakaroon ng epekto ang harfu jar. Sa fiil wala. Wala siyang epekto sa fiil. لأنه مر علينا أن من علامات الاسم الخفضة. Dahil banggit na nga na kabilang sa mga palatandaan ng isim ay ang khafd o ang pagiging majrur. فإذا كان من علامات الاسم الخفض معناه na kung ang pagkakaroon ng kasra o kasratain ay kabilang sa mga tanda ng isim, ng noun, ibig sabihin nito, annana la najidu fi'lan makhfudan. Wala tayo matatagpuan ng fi'il o verb na makhfud o merong kasra sa dulo. Wala. Dhahaba, dhahabu. Dhahabat, dhahabata, dhahabna. Wala doong merong kasra. Dhahabtu, dhahabna. Wala roong kasra. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Wala doong kasra. Walang anumang kasra doon. Dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, wala ring kasra doon. Walang nagbabago. At yun nga, unahan man siya ng harfu jar, walang saysay, kumbaga walang kahulugan yun na salita. Kasi walang epekto ang harfu jar sa fi'il o sa verb. Wal jazmu khasun bil fi'il. Okay, so dalawa na yung nababanggit. Yung khafd, special lang ito sa isim. Sa isim lang ito mangyayari. Na magkakaroon ng i o in sa dulo. Pero yung jazmu, yung jazm, ano ito? Sukun. Ang maari lamang magkakaroon ng sukun sa dulo, ang fi'il. Ang mga isim, kapag binabasa natin na nagkakaroon ng sukun, nangyayari lang yun kasi pinutol natin yung salita, pinutol natin yung sentence. Diba, Muhammadun talaga siya. Pero puputulin natin, magiging Muhammad, kaya siya nagiging sukun. Pero originally, may talaga yun. Pero sa fi'il, merong sukun. La tajidu isman majzuman abada. Wala kang matatagpuan na isim kahit kailan. Wala kang matatagpuan na isim kahit kailan. Pero merong fi'il ng dulo niya ay sukun. Lalong-lalo na yung sa amar, di ba? Idhab, udrus, ikra, lahat ng yon ang dulo nila ay sukun. Ang dulo nila ay sukun. Amar, pautos. Sa past tense, ay kahit sa balik tayo dun sa order, sa pautos, sa amar, idhab, sukun ang dulo. Kung dalawa sila, idhaba, alif ang dulo. Pero kung marami sila, nauutusan mo, umalis kayo, idhabu, sukun pa rin ang dulo. Sa past tense naman tayo, bawa, amanu. Amana, amanna, o amana, amanu. Yung amanu, sukun ng dulo. So maaring mangyayari siya sa fi'il, pero hindi sa isim. So dalawa na yung tinukoy, di ba? Ang khafd, ang i at in, mangyayari lang sa isim. At ang sukun, mangyayari lang sa fi'il. Faida qala qailun, kapag sinabi ng isang nagsasalita, Indi ismun majzumun kara'nahu fi kitabillah. Meron daw isim na may sukun. Meron tao magsasabi, merong isim na may sukun. So dito si Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, mashallah, yung libro niya, inaagapan niya kumbaga yung mga usapin.
Kumbaga, yung mga bagay na pwedeng itatanong ng tao nandito na sa libro niya. Kumbaga, mashallah. So, siguro siya Kalutaymin, meron siyang estudyante parang kambal. May ganito magtanong. Kaya nilagay niya sa libro niya yung sagot. So, sabihin ng estudyante, merong isim na may sukun. Sabi sa Quran, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu. Sabi dito, man in ta'manhu. So sabi niya, ang man daw dito, yung man, ismun majzum, akhiruhu as-sukun. Yung man, isim nga talaga siya. Isim. Ang dulo nga niya ay sukun, kasi man lang yan eh. Maari lang mangyari nga na magkakaroon ng kasra yung man, kapag meron siyang kasunod na yung hamzatul wasal, pwede siya magkakaroon ng kasra. Halimbawa, liman irtada, para sa sino man na nalulugod kay Allah. Man istata'ta, sino man ang may kakayanan. So nga, taqulu hada laysa bijazmin. So yung man daw dito, oo yung nun niya sa akin na may sukun, pero hindi yan nagiging sukun dahil sa jazm, dahil sa pagiging sukun. Siya ay nagiging sukun ang dulo dahil sa bina. Dahil sa bina. Kasi ang man, saan man yan mapunta, saan man yan mapadpad, man talaga yan, hindi yan magbabago. Hindi talaga yan magbabago. Wal mabniyu laysa lahu dakhlun bil i'rabi itlaqan. At ang anumang salita na mabni, wala siyang kinalaman sa i'rab kasi hindi talaga siya magkakaroon ng i'rab. Hindi magbabago yung kanyang dulo kahit kailan. Kama qultu lakum al mabniyu mayyitun la yataharraku. Katulad sinabi na nung nakaraan, di ba? Sinabi ni Sheikh rahimahullah, mula ito doon sa Alfiya, so sinabi na hindi nga nagbabago yung mabni. At yung nga sinabi niya, al-mabniyu mayyitun la yataharrak. Ang mabni na salita, yung mabni, ito yung kalaban ng mu'rab. Kumbaga magkataliwas sila. Yung mu'rab, nagbabago-bago. Magiging i, magiging u, magiging a. Pero mabni yun lang siya, na hindi yun gumagalaw. La yataharrak, hindi gumagalaw na katulad ng patay. Yun siya talaga. Walihada, man, ang salitang man, ang kalima na man, taqulu mathalan, ja'a man nuhibbuhu. Bawa sasabihin nung nagsasalita, dumating ang minamahal namin. Dumating ang minamahal namin. Ang man dito ay fa'il. Ito na yung sinasabing mga awamil sa salita, na may epekto kung ang salita ba ay magiging a, i, u ang dulo o an, in, un ang dulo. So dito ang man, isim nga talaga siya kasi ang man dito kumakatawan sa sino mang sinasabi nila na nuhibbuhu. Dumating ang siyang minamahal namin. Ang man dito ay fa'il. Ang man dito ay fa'il. Pero sa ibang sentence, akrama man o akrim man tuhibbuhu. Magkaibang sentence ito Ja'a man nuhibbuhu, ang man dito fa'il. Kasi siya yung dumating yung minamahal nila, siya yung dumating. Ngayon dito, akrim man nuhibbuhu, akrim man tuhibbuhu, parangalan mo ang siyang minamahal mo. Ilan yung gumagawa dito sa sentence na pangalawa? Dalawa. Yung magpaparangal at yung nagmamahal at yung pararangalan at minamahal. Dalawa sila. Pero dito sa ja'a man nuhibbu, isa lang. Yung dumating lang ang nasa sentence. Ngayon doon sa unang salita, fa'il siya. Siya yung dumating Ja'a man nuhibbu, siya ang dumating. Siya ang dumating. Pero doon sa pangalawa, yung man dito, siya yung pararangalan at siya yung minamahal. So ibig sabihin, siya yung maf'ulun bihi. Walang nagbago, man pa rin siya.
Naintindihan nyo? Man pa rin siya. Hindi katulad, halimbawa, palitan natin itong man nuhibbuhu at itong man tuhibbuhu, palitan natin ng Zaid. Palitan natin ng Zaid. Ja'a, ano? Zaidun, Zaidan o Zaidin? Zaidun. Ja'a, Zaidun. Kasi siya yung dumating Isa lang siya. Ja'a, Zaidun. Ito pangalawa, palitan natin itong man tuhibbuhu ng Zaid. Akrim, Zaidun, Zaidan o Zaidin? Zaidan. Akrim Zaidan kasi siya yung pararangalan. Nagbago. Ibig sabihin yung Zaid, siya ay mu'rab, pero itong man, hindi nagbago, hindi siya mu'rab, siya ay mabni. Intindihan nyo? Sigurado kayo, tango lang kayo ng tango. Pinagkaiba nila. Sa yung man, hindi nagbago. Ja'a man nuhibbuhu, dumating yung minamahal namin, siya yung subject, siya yung gumagawa, man, di ba? Pero nung siya na yung ginagawan, man pa rin, hindi nagbago. So, ibig sabihin, ang kanyang pagiging sukun ng dulo ay hindi dulot ng i'rab. Ito ay dulot ng bina. Dahil yun talaga siya, man, hindi siya nagbabago. Sumunod na sample. Undur ila man tuhibbuhu. Tingnan mo ang siyang minamahal mo. Mandun pa rin yung man, di ba? Dito, siya pa rin yung maf'ul. Pero, aning nauna dun sa man? Ila. At kapag ila, ang isim ay magiging makfud. Magkakaroon ng kasra. Pero nagkaroon ba ng kasra dito? Hindi. Ibig sabihin, hindi yan mu'rab. Hindi yan mu'rab. Samantalang, kung papalitan natin uli yan ng Zaidun, di ba? Dito, ja'a Zaidun. Akrim Zaidan. Eto, undur ila, ano? Undur ila Zaidin. Naging in ang kanyang dulo dahil inunahan siya ng harfu jar. Naging in ang dulo dahil inunahan siya ng harfu jar. So dito, kung Zaid ito, ja'a Zaidun, akrim Zaidan, undur ila Zaidin, ang Zaidin malinaw, mu'rab, kasi nagbabago ang kanyang salita. Pero yung min, hindi siya mu'rab. Siya ay mabni, kahit siya ay isim. Therefore, yun nga, ang, kumbaga, sinasabi dito ni Sheikh na, ito nga, yung jazam, yung pagiging sukun, dahil sa i'rab, dahil sa i'rab, mangyayari lang sa fi'il, hindi sa isim. Hindi sa isim. Ngayon, syempre, pwedeng maalala nyo yung natalakay natin nung nakaraan. Unahan ko na yung kambal, baka nasa likod na ng dila nila to Di ba yung isa? Yung isa, hindi nagbabago yung dulo, di ba? Isa pa rin siya kahit anong mangyari. Palitan natin itong man nuhibbuhu at yung man tuhibbuhu ng isa. Ja'a, isa. Akrim, isa. Undur, ila isa. Hindi siya nagbago, di ba? Pero yung pagiging ganun kasi ng isa, hindi siya dahil sa pagiging mabni. Isa siya pero nagbabago takdiran, ina-assume na nagbabago ang kanyang dulo. Alhamdulillah. Falam tatagayyar man fil amtilati thalatha. Ang salitang man dito ay hindi nagbago sa tatlong sample. Man pa rin siya. Hindi siya nagbago. Kaya siya ay mabni. Mabni, mim, ba, nun, ya. Mabni. Ibig sabihin, para siyang building, para siyang bahay. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nalilipat. Whereas yung mu'rab, nababago yung kanyang dulo. Magiging a, i, u, o
sukun. Fatha, kasra, damma, o sukun. Ja'at fi mahalli raf'in lam tatagayyar. So, yung man, nandun lang siya sa kalagayan ng pagiging marfu. Yung nun niya na may sukun, ina-assume na siya ay, kumbaga, marfu. Nakatulad ng, kumbaga nga, ng original na anyo ng bawat isim. Ja'at fi mahalli nasbin lam tatagayyar. So, pero nang dumating na ang kalagayan na dapat siya ay mansub, kasi siya na yung maf'ulun bihi, bawa siya na yung nakita, siya na yung tinitingnan, hindi naman siya nagbago rin, di ba? Man pa rin siya. At hindi, fi mahalli jarrin, lam tatagayyar. Kahit maunahan siya ng harfu jar, hindi siya nagbago. Bakit? Li'annahu mabniyun. Dahil siya ay mabni. Dahil siya ay mabni. Hindi siya mu'rab. Isim siya, oo. Pero hindi siya mu'rab. At hindi siya katulad ng isa. Ang isa, takdiri o takdiran ang kanyang pagbabago ng dulo. Ina-assume. Pero ito, hindi talaga nagbabago. Idan, fi babil i'rabi, saktil huruf, wa kullul mabniyat min al-asma'i wal af'al. So ngayon nga sa i'rab, hindi talaga magkakaroon ng i'rab kahit kailan ang huruf. Ang huruf, harfu jar, harful istifham, walang i'rab kahit kailan. At ang lahat ng mabni na mga isim katulad ng man at mga fi'il na mabni na hindi nagbabago talaga, lahat ng yun ay walang i'rab, alhamdulillah. Lahat ng yun ay walang i'rab, alhamdulillah. Sige nga, falil asma'i min dalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Sige nga sa pagbubuod sa mga isim, maaring ang isim ay magkakaroon ng raf. Aning raf? Aning dulo ng raf? Damma, nasb, fatha, khafd, kasra, jazm, sukun. Maaring mangyayari ito sa isim. Ay hindi pala sukun. So maaring magkakaroon ng a, i, u pero hindi ang sukun, di ba? Zaidun, zaidan, zaidin. Pero hindi yung sukun. Yung man kanina, oo sukun yun, pero yun ay nananatiling ganun siya. Hindi siya nagbabago talaga. Walil af'ali min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fihi. Pero ang fi'il, meron siyang meron siyang u, meron siyang meron siyang sukun, pero hindi mangyayari ng dulo niya ay magkakaroon ng i. So yung isim walang sukun, pero ang fi'il walang i. Walang kasra, alhamdulillah. So ito yung putulin muna natin dito, inshallah, para hindi ma-overload. Para dahan-dahan lang, inshallah. So susunod natin ito, inshallah. So yun nga, dito sa aralin natin, magbasa kayo na magbasa ng Quran. Kasi lahat ng ito dadaanan nyo habang nagbabasa kayo. Tapos maintindihan ninyo, ganito pala yun, kaya ganyan. Kaya ganito yung nakasulat kasi ganito, alhamdulillah. Kasi yung kaalaman na hindi ninyo pinapractice, wala yan, walang say-say yan. Hindi nyo yan mapapakinabangan o makakalimutan nyo pa, waliyadu billah. So dapat magbasa kayo ng magbasa ng Quran. Kahit mga libro na Arabic, sikapin na ninyo na magbasa paunti-unti para ma-apply ninyo ito, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.